Magandang araw mga ka-DIY. Bali ngayong araw mag-i-install tayo ng 18650 battery sa solar light natin. Bali nakagayak na po pala yung battery natin na 1S10P. Na-assemble ko na po siya nung isang araw. Bali bawat isa po nito ay halos 1400 mAh ang isa. Bali ang kabuuan po nito ay 10,400 mAh po. Bali ang gagawin natin ay bubuksan po muna natin tong solar light. Madali lang naman po siya buksan. Bali ikutin mo lang po pa-clockwise yung cover nya, saka mo siya bubunutin po unti-unti. Bali ano lang naman yung cover nya, plastic lang po, kaya kahit medyo mag-ingat lang kayo ng konti. At pagka bukas nyo po dito, may makikita po kayong dalawang tornilyo. Yan lang po ang tatanggalin nyo para matanggal nyo itong nakakabit na ilaw. Bali reminders po natin mga ka-DIY, dapat po may BMS yung battery na ikakabit nyo dahil wala pong built-in na BMS yung board ng solar light na ito. Yan, bali kapag natanggal nyo na po yung dalawang tornilyo, pwede nyo na po iangat yung ilaw na ito. Tapos bubungad na po kagad dito yung battery at saka mga wire. Ito po yung positive niya at saka negative na papunta sa ilaw. Bali ito naman po papunta sa voltmeter. Bali testingin muna natin yung voltmeter para makita nyo po na gumagana siya. Bali may off on nga pala siya para hindi siya laging buhay. At kung gusto nyo naman po i-off, pwede naman. Yan, bali simulan na po natin yung pagpapalit ng battery. Ang una po natin gagawin dito, tatanggalin po muna natin yung nakakabit na battery. Ikakat lang po natin itong mga panali nya, saka natin huhugutin. Madali lang po siya matanggal. Ayan, mabilis lang po. Bali next po, puputulin natin yung mga wire para makatanggal na po natin ng tuluyan tong battery. Ayan, cut lang po natin yan. Lahat po yan, wala po tayo titira. Yan, bali wag kayong matakot na putulin yung mga wire na to at madali lang naman po siya ibalik sa dati. Ayan, bali naalis na po natin yung battery na nakakabit sa kanya. Halos 2 years na po ito nakakabit dito. Tapos ang ipapalit naman po natin itong 18650 na inassemble natin kahapon. Ayan, bali halos magkasinlaki po sila. Pero sa capacity po, mas lamang po itong kulay blue. Dahil 16,000 mAh po ito. Pag naalis na po natin yung battery, ito na po yung mga wire na makikita natin. Bali ito pong wire na to papunta po sa ilaw, tapos ito naman pong isa papunta sa charger sa panel po. Ayan, bali yan yung connection nya. Dito po sa wire na to, dito natin kakabit yung battery. Tapos ito naman po yung wiring po ng voltmeter na may switch. Yan, bali hindi na po siya gumagana dahil tanggal na po yung battery. Bali hindi po natin to gagamitan ng panghinang dahil gagamit tayo ng crimping tool para mas medyo mapadali po yung trabaho natin at saka less po sa paghinang dahil medyo matrabaho po yung paghinang. I-strip po muna natin yung mga wire na kakabitan po natin ng crimping tool. Bali yan po yung positive. Ito naman po yung negative. Bali pwede po kayong gumamit ng kahit anong pang-connect sa battery. Bali sa akin po kasi ang available itong terminal block, kaya gagamitan ko po ng pang-crimp para medyo madali po ako. Bali yan po, natapos ko na po yung pag-crimp. Ang iano ko na lang po yung paglalagay ng battery, lilinisin ko lang po ng konti, tapos isiset ko na po yung battery nya. Ang gagawin ko po muna, susubukan ko po muna yung battery ginawa ko kung gagana po sa ilaw. Bali kakabit ko po muna itong positive dito sa positive ng battery. Ayan, bali ito po yung positive nya. Ayan po. Diyan nyo po ikakabit sa positive ng battery. Pagkakabit naman po nito, next po natin yung negative.
Ayan, bali na ikabit na po natin yung negative. Ang next naman po natin ay testingin natin ito. Ito na mga ka-DIY, moment of truth. Ayan, goods po, gumagana po. Try natin ipatay sinde kung okay ba. Ayan, bali ka-DIY, okay na po yung ginawa natin. Ang next naman po natin ay kakabit natin yung voltmeter sa pagitan ng connection ng ilaw. Bali yung negative lalagay natin sa negative ng connection ng ilaw, tapos yung positive doon din po sa connection ng positive ng ilaw. Bali bibilisan ko na po para medyo hindi kayo mainip sa video na ito, kasi basic lang po siya ikabit. Ayan, bali tapos ko na po ikabit yung voltmeter na sinasabi ko sa inyo. Bali dito nga sa connection na ginawa ko, pinagsama ko lang po yung positive sa positive ng connection ng ilaw at saka yung negative sa connection ng ilaw. Pinagparallel ko lang po siya. Tapos ngayon tatry po natin i-on. Ayan, bali mayroon pong reading na 4.6 at okay na po yung connection ng voltmeter natin. Naiayos ko na nga rin po pala yung battery. Nalagyan ko na rin po ng zip tie para hindi po siya masyadong magalaw. Ngayon po, ipabalik na po natin yung ilaw at itutornilyo na natin nang maikabit na po natin sa kwarto. Ayan, okay na. Testing muna natin ulit. Yan, bali goods na mga ka-DIY. Yan, bali next po naman natin na testingin yung voltmeter kung okay ba at working. Yan, kung makikita nyo mga ka-DIY, working naman po yung voltmeter na kinabit natin. Goods na. Kung wala po pala kayong pang spot weld mga ka-DIY, pwede ko po kayong turuan kung paano maghinang ng battery at gumawa ng 1S na parallel connection sa paghinang lang. Dahil hindi naman po lahat tayo kayang bumili ng spot weld. Bali nabilib ko po pala to nung April 3, 2022 at working pa siya hanggang ngayon. Next po natin, ikabit na po natin to sa kwarto nang matesting po natin yung charging nya. Ayan mga ka-DIY, na ikabit na po natin. Bali charging na po siya. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like at follow sa page ko para lagi po kayong updated.